Trump at Netanyahu, mga kapatid, nagkakainitan. Naku po, pag-usapan natin to. Samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on a block. First time I seen ice was a Nagkakaroon daw, mga tol, ng tila pagkakaiba ng pananaw itong si US President Donald Trump at saka si Prime Minister Netanyahu ng Israel. Magkaiba sila ng pananaw kasi ang gusto ni Netanyahu, mga tol, ipagpatuloy ang nasimulan na operasyon dito sa Iran. Habang si Donald Trump naman parang mas gusto niya, mga tol, na bigyan pa ng pagkakataon ang diplomasya. So para mas maunawaan natin ang buong detalye, papanoorin natin itong balita mula rito sa UNTV News. Bigyan natin to ng reaction and commentary. Pwede nyo ako samahan, pwede kayo magbigay ng inyong sariling opinion at reaction sa comment section sa ibaba. Panoorin natin to, mga tol. Naging mainit umano ang halos isang oras na pag-uusap sa telepono ni na US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu noong Martes. Ayan, sabi, naging mainit ang halos isang oras. Ganun sila katagal nag-usap, mga tol, ni Trump at saka ni Netanyahu. No? At naging mainit daw ang kanilang naging pag-uusap. Ang pinag-uusapan ang posibleng pagbabalik ng military action laban sa Iran. Ayon sa mga ulat, nagkakaroon na ng pagkakaiba sa pananaw ang dalawang leader kaugnay ng digmaan sa gitnang silangan. Alalahanin nyo, mga tol, nagsimula to noong February 28 nung naglunsad ang Amerika ng tinatawag nilang Epic Fury. Yun ang pangalan, mga tol, sa operation ng US. Iba naman yung tawag doon sa Israel. Pero magkasanib puwersa sila, sabay silang umatake dito sa Iran. Ngayon, mga tol, tila nagkakaroon sila ng pagkakaiba na ng opinyon. Medyo, kumbaga, nagkakalihis na sila ng daan. No, si Netanyahu gusto niyang tapusin kung ano yung nasimulan. Nais ni Netanyahu na ipagpatuloy ang planong pag-atake ng Estados Unidos sa Iran, habang mas gusto naman ni Trump na bigyan pa ng pagkakataon ang negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran. Ngayon, gusto ko kayong makuhanan ng inyong opinion doon sa bagay na ganyan. Kung kayo tatanungin, sino ang mas tama? Si Netanyahu na dapat tapusin kung ano yung nasimulan, ipagpatuloy kung ano yung na-stop o na-postpone, kung ano yung nahinto, o yung dito kayo sa side ni Trump na bigyan ng pag-asa o pagkakataon, baka makuha sa negosasyon, baka makuha sa diplomasya. At the same time, mga tol, kapag nangyari yan, hindi na kailangan gumastos pa ng milyon-milyon o bilyon-bilyon itong Amerika. Kasi alam naman natin magastos ang gere. At the same time, 'di ba, hindi na kailangan pang mag-sacrifice ng ilang mga sundalo, ng ilang mga general, wala nang masasawi, kumbaga. Nauna nang sinabi ni Trump na may nakaplano ng panibagong pag-atake sa Iran ang Estados Unidos sa kabila ng umiiral na tigil putukan. I was an hour away. We were all set to go. We were going to be striking it would have been happening right now. Yeah, it was all done. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. And we were all set to start. So sinasabi rito ni Trump na may nakahanda ng plano. Lock and loaded na nga daw sila. Pero, kumbaga, kumbaga ipuputok mo na lang pero nagbibigay ka pa ng chance. Hindi, sige, bigyan pa natin ng chance. Makuha pa natin sa decision, sa negosasyon yan. Pero sa side naman ni Netanyahu, anong chance? Paanong negosasyon pa? Tuloy na natin kasi habang pinapatagal natin to, nakakapag-ipon pa sila ng puwersa nila, nakakabangon pa sila. Parang ganun, mga tol. Nakikita ko lang kumbaga na-visualize ko lang kung ano yung side ni Netanyahu at ano naman yung side ni Trump. Again, mga tol, yun ay batay lamang sa aking opinion at reaction. Pwede kayong magbigay ng sarili ninyong opinion dyan. Pero makalipas lang ang ilang oras, bigla nitong inanunsyo na pinatitigil muna ang mga pag-atake matapos mamagitan ang mga Gulf states kabilang ang Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Dagdag pa yan, meron pang ibang mga leader na humihingi ng pabor o nakikiusap kay Trump. Ito kasing mga leader na to, kumbaga para sa Amerika, mahalaga at importanteng mga tao rin tong mga to. Importanteng relasyon yung kailangan niyang ingatan din, mga tol. No? Bukod dun sa puro atake, puro pag-atake, kailangan pahalagahan niya rin yung relasyon niya dito sa mga leaders na to. Hindi pwede kasing
Kumbaga parang tatablahin niya yung kahilingan nitong mga leaders na to. Kasi kung bakit humihingi o humihiling itong mga leaders na to, halimbawa Qatar, Saudi Arabia at saka yung United Arab Emirates, kung bakit sila humihiling kay Trump na wag munang umatake, postpone muna yan hanggat maaari. Kasi mga tol, kapag ang Amerika umatake sa Iran, etong tatlong bansang nabanggit, Qatar, Saudi at saka UAE, sila rin yung pagbubuntungan din ng galit ng Iran, pati sila nadadamay. No? So pag sila tinabla ni Trump, posibleng masira din yung relasyon nitong tatlong state na to sa relasyon nila sa Amerika. Which is parang para sa Amerika, medyo mabigat na bagay yun. Mawawalan sila ng leverage dito sa Middle East kasi posibleng ang Saudi, alisin na nila lahat ng US bases dyan. Ganon din etong Qatar, ganon din etong UAE. Kapag tinabla sila ni Trump at dahil dun sa pagtabla na yun, mapunterya na naman yung bansa nila, baka tuluyan na nilang bitawan ng Amerika. Yun ay opinion ko lang din ulit ha. Tuloy natin. Upang bigyan pa ng pagkakataon ang diplomasya. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. Ayon sa mga sources, hindi nagustuhan ni Netanyahu ang desisyon ni Trump at sinabi umano nito na pagkakamali ang pagpapaliban ng mga pag-atake dahil mas nakikinabang lamang ang Iran sa tumatagal na negosasyon. So tama ako sa aking opinion kung ano yung side o kung ano yung para kay Netanyahu. Kumbaga para sa kanya, habang pinapatagal natin to nakikinabang dito ang Iran kasi nakakapagpalakas pa sila. Yung mga nalubog na mga missile nila doon, mga natrap na missile nila sa ilalim dahil pinasabog nga nila, 'di ba, yung mga labasan, yung mga lagusan papunta doon sa missile city tinatawag ng Iran, is nagkakaroon ng Iran ng pagkakataon para hukayin pa yung mga yon. Para makuha, para ma-recover. Kumbaga, yun yung para kay Netanyahu Imbis na halimbawa sa boxing mga tol, ginugulpi mo na yung kalaban, bubugbog mo na, konti na lang, mananakaut mo na, biglang biglang save by the bell, nagkaroon pa ulit ng pagpapahinga, parang ganon sa bumabawi sa pagkakataong yun. Ayaw ni Netanyahu yun mga tol. Ang gusto niya, sinimulan na natin to tapusin na natin. May mga ulat pa na sinubukan ni Netanyahu na hikayatin si Trump na ipagpatuloy ang military pressure upang mas lalong mapahina ang rehimen sa Tehran. Pero giit naman ng White House, mas mahalaga muna ang pagtatangkang makabuo ng kasunduan bago muling magdesisyon ukol sa pag-atake. Alam niyo kung bakit nape-pressure din si Netanyahu? Hindi katulad ni Trump Kasi yung Amerika mga tol malayo Hindi abot ng mga missile, hindi abot ng mga proxies ng Iran. Unlike dito sa Israel, 'di ba? Pwede silang pagtulungan ng Iran, ng ano ba yung iba? Houthi, dun sa may Lebanon, 'di ba? Kumbaga maraming proxy ang Iran na pwede silang pagtulong-tulungan at abot yung missile ng Iran dun mismo sa bansa ng Israel. No, kumbaga hindi pa rin sila makatulog ng mahimbing doon sa bangungot na yon na posibleng habang tulog sila may bumagsak na missile, may mapalipad ng missile. Kaya gusto nilang tapusin na agad. Unlike dito sa US mga tol, kaya kampante pa si Trump kasi hindi nga abot Hindi abot sa kanila yung mga missile na pinapakawalan dito sa Middle East. Diba? Kaya medyo yun yung nakikita nating pinopoint ni Netanyahu kung bakit gusto niya nang tapusin agad. Final stages of Iran, we'll see what happens. We'll either have a deal or we're going to do some things that are a little bit nasty. But hopefully that won't happen. Nang tanungin si Trump tungkol sa kanilang pag-uusap, ipinahiwatig nitong nasa kanya pa rin ang huling desisyon kaugnay ng digmaan. He'll do whatever I want him to do. He's a very good man. He'll do whatever I want him to do. Sa kabila ng paggiit sa diplomasya, ilang ulit nang nagpahayag ng pagkainip ang US President na makabuo ng kasunduan sa Iran. Patuloy ang pagtanggi ng Iran sa mga hiling ng US habang hindi rin pinapayagan ng Estados Unidos ang mga nais mangyari ng Iran. Jihan Tamasuna. Kaya talagang wala silang nabubuong kasunduan dahil sa mga bagay na ganyan Anyway mga kapatid, ano ang iyong masasabi? Ano ang inyong reaksyon o komento sa laman ng balitang ito tungkol sa tila ba pagkakaiba ng direksyon na tinatahak nitong dalawang leader ng magkaibang bansa, Amerika at saka ng Israel? Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba.